Noong una, walang kakaiba sa lugawan ni Aling Nena sa gilid ng kalsada sa Barangay Maligaya, Quezon City. Tuwing gabi, puno ng tao ang lugawan. Ang kakaibang aroma ng kanyang adobong kangkong at ang malinamnam na lasa ng kanyang pritong tilapia ay nagpahanda sa maraming tao na pumila ng matagal. Sa maikling panahon, naging isa ito sa pinakapopular na kainan sa lugar. Ngunit, kamakailan, kumalat ang masamang balita. Ilang customer ang nagreklamo na nakaranas sila ng karamdaman matapos kumain doon. Mayroon silang nararamdamang pagkahilo, pagduduwal, at ang ilan ay nagsasabing nahimatay sila matapos kumain ng lugaw. Noong una, inakala itong pagkakataon lamang, ngunit unti-unting dumami ang mga ulat sa lokal na health center. Ang mga health worker na tumanggap ng mga ulat ay nagsimulang maghinala. Ipinagbigay alam nila ang kanilang natuklasan sa yani. Hindi nagtagal, isang pinagsamang grupo mula sa SID-INFERPO at Department of Health ang kumilos agad. Isang lihim na investigasyon ang isinagawa sa lugawan na kilala sa slogan nitong, "Sarap na nakakaadik." Nang gabing iyon, habang puno pa ng customer ang lugawan, ilang opisyal ang dumating at nagsagawa ng biglaang inspeksyon. Noong una, nagulantang ang may-ari ng lugawan, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Sinuri ng pulisya ang kusina, ang imbakan ng mga sangkap, at ang mga kagamitan sa pagluluto na ginagamit araw-araw. Mula sa paunang pagsisiyasat, natuklasan ang ilang maliliit na lalagyan na may maitim na likido na nakatago sa ilalim ng lagayan ng pampalasa. Walang label ang likido at nang tanungin, sinabi lamang ng may-ari na ito ay isang espesyal na anting-anting ng pamilya upang mapanatili ang lasa ng tilapia na masarap at hindi malansa. Ngunit hindi nasiyahan ang mga investigador sa paliwanag na ito. Pagkatapos, kumuha ng sample ang mga opisyal mula sa Department of Health mula sa likido para sa laboratory test. Bukod pa rito, kinuha rin nila ang ilang iba pang kahina-hinalang pagkain. Ang lugawan na noong una ay maingay ay biglang bumalot sa tensyon. Ang mga customer na nakaupo pa ay agad umalis na may pagtataka. Sa maikling panahon, kumalat ang balita tungkol sa raid sa social media. Nagsimulang dumating ang mga residente sa paligid upang alamin kung ano ang nangyari sa lugawan na kanilang pinagkakatiwalaan sa loob ng mahabang panahon. Ilang residente pa ang nagsabing nagulat sila dahil ang may-ari ng lugawan ay kilalang palakaibigan at madalas magbigay ng libreng pagkain sa mga bata sa kalye. Samantala, nagpatuloy ang mga opisyal sa investigasyon sa lugar hanggang hating gabi. Ilang saksi, kasama ang mga empleyado ng lugawan at mga supplier ng pagkain, ay tinanong din. Mula sa paunang pahayag, lumabas ang hinala na ang misteryosong likido ay ginamit bilang sangkap sa adobong kangkong at panglinamnam ng isda. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang ini. Ngunit sinabi ng isang internal na pinagmulan na ipinapakita ng paunang pagsubok ang pagkakaroon ng aktibong kemikal na hindi dapat gamitin para sa pagkonsumo ng tao. Ang paunang hinala ay ginamit ang sangkap upang mapabuti ang malinamnam na aroma at pahabain ang shelf life ng pagkain. Ang lugawan ni Aling Nena ay napalibutan na ngayon ng police line. Ang lahat ng aktibidad ay pansamantalang itinigil para sa karagdagang investigasyon. Tanging ang mga residente sa paligid ang nakatingin sa lugawan na may kawalan ng paniniwala. Samantala, may lumabas na malaking katanungan. Paano posibleng makapag-imbak ng gayong kahina-hinalang sangkap ang isang simpleng lugawan sa gilid ng kalsada? At kailan nagsimulang gamitin ang sangkap na yon sa bawat serving ng lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia na ibinebenta tuwing gabi? Kinabukasan ng umaga, bumalot sa matinding tensyon ang paligid ng lugawan ni Aling Nena. Nananatili pa ring nakakalat ang police line sa harap ng lugawan. Samantala, nagkukumpulan ang mga residente sa kabilang kalsada. Marami ang hindi makapaniwala na ang lugawan na kilala sa sarap at mura ay naging lugar ng investigasyon ng isang delikadong kaso. Bumalik ang mga opisyal mula sa kapulisan at Department of Health dala ang karagdagang kagamitan. Isa-isa nilang binuksan ang mga lalagyan sa kusina, sinuri ang bawat sulok ng lugawan na maliit ngunit malinis. Sa pagitan ng tumpok ng mga sangkap sa pagluluto, natuklasan ang ilang plastik na bote na walang label. Ang ilan ay naglalaman ng dilaw na likido, ang iba naman ay malapot at maitim. Sa mesa ng kusina ay may maliit na talaan na naglalaman ng sukat at oras ng pagbababad ng isda bago iprito. Sa ibabang bahagi ng talaan ay nakasulat sa magandang sulat kamay, 2 patak ay sapat na para sa 100 serving. Agad na kinuha ng pulisya ang talaan dahil itinuring itong mahalaga.
Samantala, si Aling Nena, ang may-ari ng lugawan, ay dinala na para tanungin sa istasyon ng pulis. Ang 50 taong gulang na babae ay tila kalmado, ngunit namamaga ang kanyang mga mata. Sa mga opisyal, sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa nilalaman ng likido. Sinunod lang niya ang resepe na ibinigay ng kanyang yumaong asawa mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang asawa ay kilala bilang isang mahusay na kusinero na siyang nagbukas ng unang lugawan sa lugar. Matapos biglaang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, ipinagpatuloy ni Aling Nena ang negosyo gamit ang parehong resep. Naniniwala siya na ang sikretong sangkap na itinuro ng kanyang asawa ay ang susi sa tagumpay ng kanyang lugawan. Ngunit may ibang testimonya mula sa isa sa mga dating empleyado ng lugawan na nagngangalang Rolly. Nagtrabaho siya doon ng 2 taon bago umalis noong nakaraang taon. Sa kanyang pahayag sa mga investigador, inamin ni Rolly na nakita niyang ibinuhos ang likido sa adobong kangkong at panglinamnam ng isda tuwing gabi. Nagtanong siya kay Aling Nena tungkol sa sangkap na iyon, ngunit sinagot lang siya ng maikli, iyan ay pamana ng pamilya, huwag kang manghimasok. Inamin din ni Rolly na nakalanghap siya ng matapang na amoy na parang kemikal mula sa likidong iyon, ngunit hindi siya naglakas loob na mag-ulat. Natatakot siyang mawalan ng trabaho. Ang kanyang pag-amin ay naging seryosong atensyon ngayon ng mga investigador dahil may posibilidad na ang likido ay hindi lamang ordinaryong pampalasa. Sinabi ng Department of Health na tumanggap ng sample ng sangkap mula sa lugar na ang pansamantalang resulta ng laboratory test ay nagpakita ng pagkakaroon ng aktibong kemikal na hindi dapat gamitin para sa pagkonsumo ng tao. Bagaman hindi pa opisyal na inaanunsyo, ang impormasyon ay nagdulot ng pagkabahala sa publiko. Maraming dating customer ng lugawan ang agad na nagpatingin sa ospital matapos marinig ang balita. Ilang residente pa ang nagparatang kay Aling Nena na sinasadya niyang haluan ng delikadong sangkap para sa kita. Ngunit, mayroon ding nakaramdam ng awa dahil kilala nila si Aling Nena bilang isang mapagbigay na tao na madalas tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan ng hapon, nagsagawa ang pulisya ng maikling press conference sa bakuran ng Camp Karingal. Ipinaliwanag ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na hinihintay pa nila ang kumpletong resulta ng laboratorio. Idiniin niya na kung mapatunayang gumamit ng delikadong sangkap, maaaring kasuhan ang may-ari ng lugawan ng maraming kaso tungkol sa paglabag sa kaligtasan ng pagkain at kalusugan ng publiko. Ngunit ang nakakagulat, natuklasan din ng mga investigador ang isang bagong katotohanan mula sa pagsusuri ng telepono ni Aling Nena. Sa mga nakaimbak na text messages, mayroong pag-uusap sa pagitan niya at ng isang taong may inisyal na C na madalas magpadala ng sangkap buwan-buwan. Sa huling mensahe, nagtanong si Aling Nena kung ang pinadalang sangkap ay pareho pa rin tulad ng dati at sumagot ang taong nagngangalang C, mas malakas kaysa dati. Mas masarap ang resulta at mas tumatagal. Ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng sangkap ay sinisiyasat na ngayon ng pulisya. Ang paunang hinala ay ang sangkap ay ipinadala mula sa labas ng lungsod at walang permit sa pagbebenta. Sa kabilang banda, ang lugawan ni Aling Nena na noong una ay maliwanag ay mukhang madilim at tahimik na ngayon. Ang mga mesa ay may mga bakas pa ng adobong kangkong na hindi pa nalilinis at ang kawali ay nanatiling malamig sa kalan. Ilang residente ang nakatayo pa sa harap ng police line na nagbubulungan, sinusubukang hulaan ang katotohanan sa likod ng misteryosong likido. Ang ilan sa kanila ay nagsabing hindi na sila naglakas loob na kumain sa anumang lugawan sa ngayon. Natatakot na mangyari ang parehong kaso sa ibang lugar. Ngunit ng gabing iyon, isang nagtitinda sa kabilang kalsada ang sumumpa na nakakita siya ng kakaiba. Inamin niyang nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng luma na nakatayo malapit sa saradong lugawan. Nakatingin sa singboard ng lugawan habang may bahagyang ngiti. Nang lapitan, unti-unting nawala ang figura sa dilim ng makitid na eskinita. Lalo pang naging mausisa ang mga residente na nakarinig ng kwentong iyon kung sino talaga ang babae at kung ano ang kanyang kaugnayan kay Aling Nena at sa sikretong sangkap na nagpagulo sa Quezon City ng gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin humupa ang tensyon sa Barangay Maligaya. Sarado pa rin ang lugawan ni Aling Nena at nakakalat ang police line sa harap ng pinto nito. Samantala, mabilis na kumalat ang mga bagong isyu, nagdaragdag ng misteryo sa kasong hindi pa ganap na nalutas. Mula madaling araw, ilang residente ang nagsabing nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa lugawan, tulad ng pagbangga ng mga plato at yabag ng naglalakad.
Ngunit wala namang tao doon. Ang isa sa mga nagbabantay ng tindahan sa tabi, si Mang Dani, ay sumumpa pa na nakarinig siya ng mahinang tawa ng babae bandang 2 ng umaga. Ang mga kakaibang kwento ay nagpataas ng tensyon. Bumalik sandali ang pulisya sa lugar upang tiyakin na walang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit wala silang natagpuan. Nananatiling tahimik ang lahat, tanging ang natitirang amoy ng mga sangkap ng lutuin ang nakakabit pa sa hangin. Samantala, sa istasyon ng pulisya, nagpatuloy ang investigasyon kay Aling Nena. Mula sa resulta ng interogasyon, nalaman na ang sikretong likido na ginamit sa kanyang lugawan ay galing sa isang babae na nagngangalang Lola Isang, isang matandang babae na nakatira sa Tanay, Rizal, mga 2 oras mula sa Quezon City. Si Lola Isang ay tinukoy bilang guro ng recipe ng kanyang asawa noon. Sinabi ni Aling Nena na wala siyang gaanong alam tungkol sa pinagmulan ni Lola Isang. Ang alam niya lang ay madalas pumunta ang kanyang asawa sa Tanay buwan-buwan, nagdadala ng pera at umuwi na may ilang maliliit na bote ng misteryosong likido. Nang pumanaw ang kanyang asawa, biglang dumating si Lola Isang sa kanilang bahay dala ang katulad na sangkap at sinabi, "Kung gusto mong manatiling puno ng tao ang iyong lugawan, huwag mong tigilan ang paggamit nito. Ito ang huling mana mula sa iyong asawa." Si Aling Nena, na noong panahong iyon ay nagdadalamhati at walang naintindihan, ay sinunod ang mensahe ng walang maraming tanong. Ang alam lang niya ay tuwing patakan ang likido sa adobong kangkong at panglinamnam ng isda, ang lasa ng pagkain ay naging mas malakas, mas masarap, at ang mga customer ay hindi kailanman nawala. Ngunit ngayon na nabunyag na ang lahat, tila nagsisisi si Aling Nena. Umiiyak siya sa harap ng mga investigador, nagmamakaawa na huwag siyang sisihin ng mga residente. Sinabi niyang hindi niya kailanman sinasadya na saktan ang sinuman. Gusto lang niyang mapanatili ang lugawan na iniwan ng kanyang asawa. Samantala, agad na nagpadala ang pulisya ng isang grupo upang hanapin si Lola Isang. Mula sa impormasyon ng mga residente sa Tanay, ang babae ay kilala bilang isang manghuhula na naninirahan sa gilid ng gubat sa loob ng maraming dekada. Malayo ang kanyang bahay at bihira ang naglalakas loob na lumapit. Sinasabing maraming negosyante ang lumapit sa kanya upang humingi ng swerte sa negosyo sa hindi pangkaraniwang paraan. Nang gabing iyon, dumating ang grupo ng mga investigador kasama ang mga opisyal ng barangay sa bahay ni Lola Isang. Ang bahay ay luma at tahimik, may bubong na nipa at bakuran na puno ng tuyong dahon. Nang kumatok sa pinto, walang sumagot. Ngunit mula sa siwang ng bintana, nakita ang mga bote ng salamin na naglalaman ng iba't ibang kulay ng likido na nakahanay ng maayos sa kahoy na rack. Nang subukang pumasok ng grupo, ang hangin sa loob ng bahay ay tila mamasa-masa at mabigat. Sa kahoy na mesa sa gitna ng silid ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay, ang lahat ng masarap ay galing sa sakripisyo. Mukhang bago ang sulat, tila hindi pa matagal na naisulat. Sa sulok ng silid, natagpuan ng pulisya ang isang batong kalan na may malaking kaldero sa ibabaw nito. Sa loob nito ay may natitirang malapot na likido na maitim na berde na may matapang na amoy. Matapos suriin, natagpuan ang mga labi ng maliliit na organ ng hayop sa loob ng likido. Hinihinala ng mga opisyal na ang likido ay ang pangunahing sangkap ng sangkap na ginamit sa lugawan ni Aling Nena. Ngunit ang nakapagpatindig ng balahibo ay, sa dingding ng bahay ay natagpuan ang isang lumang litrato ni Aling Nena at ng kanyang asawa kasama si Lola Isang. Magkasama silang tatlo na nakangiti, nakatayo sa harap ng unang lugawan na ngayon ay ang pangunahing lugar ng kasong ito. Sa likod ng litrato ay nakasulat sa lumang tinta, "Huwag sirain ang pangako o babalik ang lahat para maningil." Mabilis na dinala ng grupo ng mga investigador ang lahat ng ebidensya sa istasyon ng pulisya. Ngunit nang bumalik sila sa bahay ni Lola Isang kinabukasan ng umaga para sa karagdagang pagsisiyasat, sunog na ang bahay. Walang natagpuang palatandaan ng natural na sunog. Tila lumabas ang apoy mula sa loob, sinunog ang buong bahay nang walang natitirang bangkay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sunog. Nagsimulang iugnay ng mga residente sa paligid ang pangyayaring ito sa mga bagay na mistiko. May nagsabing matagal nang patay si Lola Isang at ang figura na lumabas ng ilang beses ay isang multo lamang. Mayroon ding naniniwala na nasunog ang bahay dahil natapos na ang kasunduan. Samantala, lumabas na rin ang opisyal na resulta ng laboratory test. Inanunsyo ng Quezon City Health Department na ang likido mula sa lugawan ni Aling Nena ay naglalaman ng mapanganib na kemikal at organikong residu na hindi matukoy.
Ang kemikal ay maaaring magdulot ng pinsala sa nervous system kung kokonsumihin sa mahabang panahon. Pagkatapos, itinalaga ng pulisya si Aling Nena bilang pansamantalang suspect sa paglabag sa kaligtasan ng pagkain habang hinihintay ang karagdagang investigasyon tungkol sa paglahok ni Lola Isang. Ngunit ang nakapagpataka sa mga investigador, ng gabing iyon, matapos ang anunsyo, naiulat na nawalan ng malay si Aling Nena sa loob ng kulungan. Sinabi ng gwardya na bago mawalan ng malay, mahina siyang bumulong-bulong habang nakatingin ng walang laman sa dingding. Gusto ko lang na puno ng tao ang aking lugawan tulad ng dati. Tulad ng ipinangako niya. Mula noon, hindi lamang naging legal na usapin ang kasong ito, kundi isa ring misteryo na nagpabalisa sa mga residente ng Quezon City. Ang lugawan na noong una ay puno ng tawa ay naging lugar na iniiwasan. Ngunit ang pinakanakakagulo ay ang balita mula sa isang nagtitinda sa gabi na dumaan sa harap ng lugawan ilang araw pagkatapos. Inamin niyang nakita niya ang mahinang liwanag sa loob ng lugawan at mula sa likod ng kurtina, nakita ang anino ng isang tao na nagpiprito ng tilapia habang mahinang kumakanta ng lumang awiting Bisaya na madalas kantahin ni Aling Nena noon. Halos 2 linggo na mula nang isara ang lugawan ni Aling Nena. Ngunit ang takot at pagkausyoso ng mga residente ay hindi pa rin humuhupa. Nananatili pa ring nakakalat ang police line. Ngunit tuwing gabi, mayroong nagsasabing nakakakita sila ng mahinang ilaw mula sa loob ng lugawan na dapat ay walang laman. Ilang residente pa ang nagsimulang lumayo sa lugar na iyon kapag gabi. Hindi kakaunti ang mga online taxi driver na tumanggi na dumaan sa kalsada sa harap ng lugawan pagkatapos ng 1:00 ng gabi dahil sa maraming kakaibang kwento na kumakalat. Mayroong nakakarinig ng huni ng kawali. Mayroon ding nakakaramdam ng amoy ng adobong kangkong at pritong isda, kahit na hindi na gumagana ang lugawan. Isang residente na nagngangalang Lola Ising ang nagsalaysay na noong nakaraang Biyernes ng gabi, nang umuwi siya mula sa palengke, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng lugawan. Mula sa siwang nito, nakita ang kumikislap na dilaw na ilaw at narinig ang mahinang huni ng babae. Noong una, inakala niyang nag-imbestiga ulit ang pulisya, ngunit nang tumagal ang kanyang pagtitig, biglang huminto ang tunog. Nang lapitan, ang pintong kanina ay nakabukas ay nakasarado na ngayon ng mahigpit na parang hindi kailanman hinawakan ng sinuman. Nagulantang ang mga residente sa kwento ni Lola Ising. Nagpunta ang pulisya upang suriin ulit, ngunit wala silang natagpuan. Walang palatandaan ng pagpasok ng tao, walang nakabukas na ilaw, at ang kalan sa kusina ay matagal nang inalis at tinatakan. Ngunit ang kakaiba, sa mesa ng kusina ay natagpuan ang isang plato na may natitirang adobong kangkong na sariwa pa. Sa tabi nito ay may isang tangkay ng sampagita na basa pa. Parang inilagay lamang ilang minuto bago. Ang mga opisyal na nakatagpo nito ay agad na kinilabutan. Lalo pat ang amoy ng adobong kangkong ay eksaktong katulad ng orihinal na recipe ng lugawan ni Aling Nena noon. Sinubukan ng INI na pakalmahin ang mga residente sa pagsasabing ito ay gawa lamang ng mga nang-inis na gustong manakot. Ngunit ilang araw pagkatapos, dumating ulit ang mga bagong ulat. Isang tagalinis na dumaan bandang madaling araw ang nagsabing nakita niya ang isang tao na nakatayo sa likod ng lugawan, nakasuot ng luma na barot saya at may dalang kawali. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa basurahan ng ginamit na mantika at nawala na lang. Lalo pang kumalat ang mga tsismis. Marami ang naniniwala na ang figura ay ang espiritu ni Lola Isang, ang gumawa ng sangkap, na bumalik upang singilin ang lumang pangako sa pagitan niya at ng pamilya ni Aling Nena. Sa kabilang banda, ang kondisyon ni Aling Nena na ginagamot sa ospital matapos biglang mawalan ng malay sa kulungan ay hindi pa rin bumubuti. Mahina ang kanyang katawan at madalas na nakabukas ng bahagya ang kanyang mga mata habang natutulog. Tila gising pa rin sa pagitan ng malay at hindi. Sinabi ng doktor na walang pisikal na pinsala o mapanganib na sakit. Ngunit patuloy siyang nagbibiro, binabanggit ang pangalan ni Lola Isang at ang mga salitang, hindi pa bayad ang sangkap. Isang nurse na nagbabantay kay Aling Nena ang nakaranas ng kakaibang pangyayari. Nang dumating ang gabi, mabilis na tumibok ang monitor ng kanyang puso nang walang dahilan at sa screen ng monitor ay lumabas ang mga linyang hindi pantay na bumubuo ng isang pattern na parang lumang letra ng baybayin. Agad na namatay ang makina kahit walang pag-aantala ng kuryente sa ibang silid. Ang balitang ito ay nakarating sa mga investigador na humahawak sa kaso.
Ang isa sa kanila, si Police Inspector Ramon, ay nagpasya na balikan ang lumang talaan ng asawa ni Aling Nena na nakaimbak sa mga investigasyon file. Mula sa receipt book ng lugawan, natagpuan ni Ramon ang isang pahina na tila iba. Mas luma ang papel, ang sulat ay sa lumang Tagalog, at sa ibabang bahagi ay may pirma na bilog na may 3 letra, G, F, at isang simbolo na parang mata. Sa ilalim ng tanda ay nakasulat, ang sinumang nagbibigay buhay sa lasa ay siyang magpapasa ng lasa. Naramdaman ni Ramon na mayroong hindi pa tapos sa kasong ito. Pagkatapos, humingi siya ng pahintulot na balikan ang lugawan sa gabi kasama ang 2 pa niyang kasamahan. Eksakto hating gabi, dumating sila sa harap ng madilim na lugawan. Mahina ang ilaw ng kalsada, humihihip ang hangin ng gabi na nagdadala ng mahinang amoy ng adobong kangkong. Pagpasok pa lang nila, malamig ang hangin sa loob ng silid. Ang hangin ay tila mabigat at mula sa kusina ay narinig ang huni ng mainit na mantika. Ngunit hindi pa naman nakasindi ang kalan. Dahan-dahan silang lumapit at sa ibabaw ng mesa ng kusina ay nakita ang kawali na may mantika na nagsisimulang bumula ng mag-isa na parang may nagpiprito. Itinapat ni Ramon ang flashlight sa kawali at agad na huminto ang mga bula ng mantika. Sa ilalim ng kawali, nakita ang mahinang anino ng mukha ng matandang babae na nakangiti at nakatingin pabalik. Agad na umatras ang isa sa mga miyembro na namutla ang mukha. Biglang narinig ang yabag sa likod nila na sinundan ng amoy ng sampagita na lalong lumakas. Mula sa pinto ng kusina, nakita ang figura ng isang babaeng may mahabang buhok na nakasuot ng brown na barot saya na nakatayo ng tahimik at nakatingin sa kanila na may walang laman na mga mata. Mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Naparito kayo para hanapin ang lasa. Ngunit pinili na ng lasa ang lugar nito. Agad na namatay ang mga flashlight ng sabay-sabay, naging madilim ang silid. Tanging ang tunog ng pagbasag ng plato at ang malakas na huni ng pritong pagkain ang narinig. Nang bumalik ang ilaw, nawala na ang figura ng babae. Sa ibabaw ng mesa ay naiwan lamang ang isang plato ng lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia na may pulang sili na mainit pa at sa ibabaw ng puting kanin ay nakasulat sa sili, oras na para bayaran. Agad na lumabas si Ramon at ang kanyang grupo mula sa lugawan na may tensyonadong mukha. Iningatan nila ang lahat ng ebidensya. Ngunit ng gabing iyon din, dinala ang 3 sa ospital dahil nakaranas sila ng kakaibang sintomas. Patuloy na umuugong ang kanilang mga tenga at ang kanilang katawan ay tila mainit na parang nakalulon ng apoy. Sinabi ng doktor na walang pisikal na pinsala. Ngunit ang kanilang temperatura ng katawan ay biglang tumaas ng walang malinaw na medikal na dahilan. Kinabukasan ng umaga, opisyal na isinara ng pulisya ang lugar ng lugawan at ipinagbawal ang sinuman na lumapit. Ngunit sumumpa ang mga residente na tuwing Biyernes ng gabi, ang amoy ng lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia ni Aling Nena ay nararamdaman pa rin mula sa malayo. Tila nabubuhay pa rin ang lugawan sa isang hindi nakikitang mundo. At sa lumang singboard, ang mga titik na lugawan ni Aling Nena ay unti-unting nagbago ng kulay. Tila may hindi nakikitang kamay na nagsusulat ulit ng bawat letra nito. Ngayon, ang nakasulat doon ay 2 salita lamang na nagpapakilabot sa sinumang babasa, lugawan ni lasa. Isang linggo matapos ang insidente sa lugawan na nagdulot ng misteryosong kalagayan sa 3 investigador, lalong kumalat ang mga tsismis sa lungsod ng Quezon City. Sinimulan ng lokal na media na balitaan ang pangyayari sa iba't ibang bersyon. May nagsabing ito ay karamdaman dahil sa mapanganib na kemikal. Mayroon ding nagsulat na ito ay kaguluhan dulot ng paglabag sa lumang pangako. Tumanggi ang pamilya ni Aling Nena na makapanayam. Nagkulong sila. Maging ang kanilang bahay ay tila tahimik na ngayon. Tanging ang mga kapitbahay ang paminsan-minsang naghahatid ng pagkain sa harap ng bakod kahit walang sinumang nangangahas na kumatok sa pinto. Sa nakalipas na ilang gabi, inamin ng mga residente na nakakarinig sila ng iyak ng babae mula sa loob ng bahay. Sinundan ito ng matinding amoy ng lutong pagkain na parang may nagpiprito ng isda sa hating gabi. Samantala, sa ospital, hindi pa rin nagigising si Aling Nena. Ngunit muling nangyari ang kakaiba. Tuwing hating gabi, ipinapakita ng monitor sa kanyang silid ang biglaang pagtaas ng tibok ng puso at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahinang bulong na parang nagdarasal sa hindi kilalang wika. Sinabi ng nurse na nagbabantay na ang boses ay parang lumang awit ng ritual. Naguguluhan ang doktor na nangangalaga sa kanya. Sa medikal na aspeto, matatag ang kalagayan ng katawan ni Aling Nena.
Ngunit tuwing bandang 12 ng gabi, tumataas ang temperatura ng kanyang katawan at pinagpapawisan siya na parang katatapos lang magluto. Minsan isang gabi, nakita ng nurse na dahan-dahang nakataas ang kamay ni Aling Nena na parang may hinahalo gamit ang hindi nakikitang kutsara. Samantala, sinimulan ulit ni Police Inspector Ramon na nakalabas na sa ospital na siyasatin ang lahat ng talaan na nakolekta mula sa bahay ni Lola Isang bago ito masunog. Sa pagitan ng mga sunog na papel, natagpuan ang isang pahina na nababasa pa. Ang nakasulat doon ay, ang gustong dumami ang benta ay dapat magbigay ng lasa. Ang lasa ay nagmumula sa kaluluwa at ang kaluluwa ay dapat ibigay ng bukal sa puso. Paulit-ulit na binasa ni Ramon ang sulat na yon. Lalo siyang naniniwala na ang misteryosong likido ay hindi lamang simpleng kemikal na sangkap, kundi bahagi ng isang lumang ritual na pinaniniwalaang nagbibigay ng swerte sa negosyo bilang kapalit ng isang mas malaking bagay, kaluluwa ng tao. Isang bagong saksi ang lumabas. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Jose, dating supplier ng isda sa lugawan ni Aling Nena. Sinabi niya na noon, bago pumanaw ang asawa ni Aling Nena, minsan siyang isinama para maghatid ng isda sa bahay ni Lola Isang sa Tanay. Noong panahong iyon, nakita ni Mang Jose ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Ayon sa kanyang pag-amin, sa bakuran ng bahay ni Lola Isang ay may lumang balon na may maliit na lapida sa paligid nito. Mula sa loob ng balon, naamoy ang matapang na amoy ng lansa. Narinig din niya ang tunog na parang may bumubulong mula sa loob ng balon. Nang patakan ni Lola Isang ang itim na likido sa timba ng tubig, sinabi ni Lola Isang sa asawa ni Aling Nena, bawat lasa ay dapat lumago mula sa sakripisyo. Kung mawala ang lasa, magdagdag ng bagong buhay. Natakot si Mang Jose at agad umuwi. Mula noon, hindi na siya nag-supply ng isda doon. Ilang buwan pagkatapos, natagpo ang biglang namatay ang asawa ni Aling Nena sa kusina ng lugawan nang walang malinaw na dahilan. Narinig ang testimonya na iyon, sinimulan ni Ramon na iugnay ang mga pangyayari sa nakaraan at ang nangyayari ngayon. Naniniwala siya na ang sangkap ay hindi lamang pinaghalong sangkap, kundi isang medium din upang itali ang pangako ng lasa sa pagitan ng tao at ng isang bagay na lampas sa pangkaraniwan. Upang matiyak, nagpasya siyang bumalik sa lugar ng lugawan. Sa pagkakataong ito, kasama ang isang imam na nagngangalang Ustadz Karim, isang matandang iskolar na kilalang madalas tumulong sa pagharap sa mga espiritual na kaguluhan sa rehiyon ng Calabarzon. Nang gabing iyon, dumating sila ng tahimik upang hindi makaakit ng atensyon ng mga residente. Nakasabit pa rin ang police line, ngunit binuksan nila ng bahagya ang daanan upang makapasok. Pagpasok pa lang nila, napakalamig ng hangin. Sa loob ng lugawan, magkahalong amoy ng adobong kangkong at sampagita. At sa sulok ng kusina, nakita nila ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa mesa na dating pinaggilingan ng adobong kangkong, may pulang mansa na bumubuo ng bilog. Sa gitna nito ay nakapatong ang isang walang laman na plato na dahan-dahang nanginginig. Agad na binigkas ni Ustadz Karim ang mga banal na talata na may matatag na tinig. Ang tahimik na kapaligiran ay naging mabigat. Tila pinipiga ang hangin sa silid mula sa bawat direksyon. Mula sa likod ng kusina, narinig ang dahan-dahang yabag na sinundan ng mahinang boses ng babae. Ayoko ng tahimik ang lugawan ko. Binayaran ko na ng sarili kong kaluluwa. Lumabas si Aling Nena mula sa dilim ngunit namutla ang kanyang mukha. Walang laman ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng damit ng ospital na parang bagong takas mula sa ward. Nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na kahoy na kutsara at sa dulo ng kutsara ay may tumutulo na maitim na likido na naglalabas ng mabahong amoy. Agad na umatras si Ramon habang patuloy na nagdarasal ng malakas si Ustadz Karim. Sumigaw ng hysterical si Aling Nena. Siningil niya ako. Hindi ako makahinto. Kung mawala ang lasa, magugutom ang lahat. Biglang nagsindi ang kawali sa ibabaw ng kalan. Lumaki ang apoy ng walang mantika at mula sa loob nito ay lumabas ang makapal na usok na bumubuo ng mukha ng matandang babae, mukha ni Lola Isang. Sumigaw ng malakas ang usok hanggang sa matinding yumanig ang mga nakasabit na ilaw. Tinakpan ni Ustadz Karim ang kanyang mukha gamit ang kanyang turbante habang patuloy na nagdarasal. Sinubukan ni Ramon na hilahin si Aling Nena palabas, ngunit biglang nanigas ang kanyang katawan. Mula sa balat ng kanyang kamay ay lumabas ang lansa na kapareho ng misteryosong likido sa laboratorio. Pagkatapos, napakabilis na namatay ang apoy sa kusina. Naging tahimik ang lahat.
Nang idilat ni Ramon ang kanyang mga mata, wala na si Aling Nena. Ang naiwan lamang ay ang kanyang damit ng ospital na nakakalat sa sahig at sa ibabaw ng mesa ng kusina ay mayroon pa ring kahoy na kutsara na ngayon ay nagyelo na parang bato. Tumingin si Ustad Karim sa labasan at mahinang bumulong. Ang pangako ay nasisingil na. Ngunit hindi pa tapos ang lasa dito. Ilang araw pagkatapos, opisyal na isinara ng pulisya ang lugar na iyon magpakailanman. Ngunit sumumpa ang mga residente na tuwing Biyernes Santo, mula sa dating lugar ng lugawan ay naamoy pa rin ang napakatamis na amoy ng lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia. At kung mayroong maglakas loob na dumaan, maririnig nila ang mahinang bulong ng babae. 2 patak lang ay sapat na para sa 100 serving. At walang sinumang nangahas na lumingon upang matiyak kung sino ang nagsasalita mula sa dilim ng lugawan. Hindi pa rin ganap na tahimik ang Quezon City. Mula ng gabing iyon ng raid, maraming residente ang ayaw kumain sa labas. Nananatili pa rin ang misteryosong amoy sa hangin. Lalo pat matapos itatag ng pulisya ang 2 karagdagang suspect na pinaghihinalaang nagbigay ng sikretong sangkap sa lugawan. Ayon sa pinakabagong ulat, ang isa sa mga suspect ay isang lalaki na may edad na mga 45 taong gulang. Kilala ng mga residente bilang naglalako ng mga sangkap sa kusina. Madalas siyang dumating sa gabi na may dalang itim na plastic bag na hindi kailanman sinuri ng mga mamimili. Inakala ng mga residente na ordinaryong sangkap lang iyon, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat ng pananaw. Sinabi ng pulisya na ang lalaki ay may mahalagang papel sa supply chain ng kahina-hinalang sangkap na natagpuan sa lugawan. Batay sa pansamantalang resulta ng laboratory test, ang sangkap ay hindi mapanganib na kemikal, kundi isang bagay na mas nakakatakot, pinaghalong karne na hindi dapat gamitin para sa pagkonsumo ng tao. Bagaman hindi pa detalyado ng mga otoridad ang uri ng karneng tinutukoy, ang balita na kumalat sa mga residente ay nagpatindig ng balahibo. Ilang tao ang sumumpa na nakakita sila ng mga madugong pakete na ipinapasok sa kusina ng lugawan sa gabi. Mayroon ding nagsabing nakalanghap sila ng kakaibang amoy mula sa pritong tilapia sa mga huling araw bago isara ang lugawan. Sa kabilang banda, patuloy na pinipilit ng may-ari ng lugawan na wala siyang alam tungkol sa sangkap. Idinahilan niya na tumanggap lang siya ng supply mula sa regular na supplier at naniniwala na ang lahat ay ligtas. Ngunit, natuklasan ng mga investigador ang ebidensya ng electronic transaction na nagpapakita ng malaking bayad sa parehong supplier, isang hindi normal na halaga para sa isang maliit na negosyo. Ang pinagsamang investigative team mula sa Department of Health, Food and Drug Administration, (DEA), at pulisya ay pinalalawak na ngayon ang investigasyon. Ilang iba pang lugawan sa Quezon City at sa paligid ng Pasig na tumatanggap ng supply ng sangkap mula sa kaparehong pinagmulan ay sinisiyasat na isa-isa. Ang hakbang na ito ay ginagawa upang maiwasan ang posibilidad na mangyari ang parehong gawain sa ibang lugar. Samantala, inamin ng mga residente na naninirahan sa paligid ng dating lugawan na madalas silang nakakarinig ng kakaibang tunog sa gabi. Kahit na matapos itong isara. Sinabi ng ilang saksi na ang malansang amoy ay madalas pa ring naamoy mula sa drainage sa likod ng kusina. Tila mayroong hindi pa ganap na natatanggal doon. Inamin din ng tagalinis na inatasang linisin ang lugar na hindi siya komportable. Sinabi niyang nakita niya ang pool ng maitim na likido sa ilalim ng kalawangin na lababo. Ngunit nang walisin, bigla itong nawala na parang nasipsip sa lupa. Hanggang ngayon, hindi pa inaanunsyo ng INI ang huling resulta ng investigasyon. Hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng mga isyong hindi pa napapatunayan. Ngunit sa likod ng hinihinging katahimikan na iyon, mayroong takot na lalong mahirap pigilan. Dahil sa gitna ng mga bulungan ng mga residente, nagsimulang lumabas ang hinala na ang sikretong sangkap ay hindi lamang karagdagang pampalasa, kundi bahagi ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Muling narinig ang sirena ng sasakyan ng pulisya ng gabing iyon, patungo sa parehong direksyon, sa lugawan ng ayon ay sentro ng takot ng mga residente ng Quezon City. Nang umagang iyon, muling napuno ng kuryosidad ang lugar ng Barangay Maligaya, Quezon City. Nananatili pa ring mahigpit na nakasabit ang police line sa harap ng lugawan na ngayon ay mukhang malungkot. Nagsisimula nang magbalat ang pintura ng dingding. Nakatagilid ang singboard na nahipan ng hangin. Kahit nasarado na ang lugar, ilang residente ang nakatayo pa rin sa kabilang kalsada, pinag-uusapan ang pinakabagong balita na lalong nakakatakot.
Ayon sa ulat ng field reporter, nakatuklas ang forensic team ng isang bagay sa ilalim ng sahig ng likurang kusina. Naghukay ang mga opisyal ng halos 1 metro dahil sa matapang na amoy na hindi karaniwan. Mula sa butas, inangat nila ang ilang malalaking itim na plastic bag, hindi agad binuksan ang nilalaman nito sa lugar. Ngunit sapat na ang tensyonadong ekspresyon ng mga investigador upang bumalot sa katahimikan ang kapaligiran. Hindi nagtagal, dumating ang libingan truck ng Philippine General Hospital. Maingat na inilagay ang mga bag sa loob ng sasakyan. Ang mga residente na nakasaksi mula sa malayo ay agad na tinakpan ang kanilang bibig, ang ilan pa ay umatras habang pinipigilan ang hininga. Walang opisyal na pahayag, ngunit alam ng lahat na ang natuklasan ay tiyak na hindi ordinaryong pagkain. Isang residente na nagngangalang Mang Berto, isang gwardiya sa tindahan sa kabilang kalsada, ang nagsalaysay na madalas siyang nakakarinig ng yabag mula sa lugawan bandang 2 ng umaga. Patay ang ilaw pero parang may naglalakad-lakad sa kusina, sabi niya na nanginginig ang boses. Inamin niyang minsan siyang sumilip mula sa siwang ng bakod, ngunit wala siyang nakita. Ang nakita lang ay ang mahinang kumikislap na ilaw ng kalan na parang may nagluluto. Dinala ng investigasyon ng pulisya ang mga ito sa mas malalim na bakas. Lumabas na ang may-ari ng lugawan ay dating nagtrabaho sa isang iligal na katayan ng hayop, ilang taon na ang nakalipas. Matagal nang sarado ang lugar na yon dahil sa problema sa permit. Ngunit ilang manggagawa ang nagpatuloy sa aktibidad ng palihim sa ibang lugar. Mula doon, lumabas ang hinala na ang sikretong sangkap sa lugawan ay maaaring nagmula sa network ng iligal na katayan. Isang dating empleyado na matagumpay na nakapanayam ang umamin na minsan siyang inutusan na maghatid ng mga pakete ng karne sa lugawan nang hindi niya alam ang nilalaman nito. Binigyan lang siya ng karagdagang pera at inutusan na ilihim ito. Iba ang amoy ng karne, hindi tulad ng baka o manok. Pero hindi ako naglakas loob magtanong, sabi niya. Pagkatapos, inihayag ng Department of Health ang resulta ng unang yugto ng laboratory test. Natagpuan nila ang protina na hindi naayon sa uri ng karne ng isda o manok. Ang mas nakakagulat, ang istruktura ng tisyo ng hibla ay kahawig ng tisyo ng kalamnan ng tao. Agad na nagulantang ang publiko sa anunsyo na yon. Sinimulan ng pambansang media na balitaan ang kasong ito. Samantala, napuno ang online world ng mga komento ng takot at galit. Ngunit bago pa mapatunayan ng mga otoridad ang resulta ng laboratory test, lumabas ang isa pang hindi inaasahang kaguluhan. 2 pulis na kasama sa paghuhukay sa likurang bahagi ng lugawan ay naiulat na biglang nagkasakit. Nagreklamo sila ng pagkahilo, pagduduwal, at nakakaranas ng paulit-ulit na masamang panaginip. Hindi natagpuan ng doktor ang malinaw na medikal na dahilan. Ang isa sa kanila ay tumanggi pang bumalik sa lugar dahil sa pakiramdam na pinagmamasdan siya ng isang hindi nakikitang bagay. Isang tagalinis din ang umamin na nakakarinig siya ng mahinang boses mula sa kusina habang nagwawalis sa harap ng lugawan. Sabi niya, parang may bumubulong na tumatawag sa pangalan. Ngunit nang suriin, wala namang tao. Nang gabing iyon, bumagsak ang police line sa harap ng lugawan dahil sa malakas na hangin. Inakala ng mga residente sa paligid na masamang tanda yon. Ilang matatanda ang nagsimulang ipagbawal sa kanilang mga anak na lumabas pagkatapos ng gabi. Maging ang mga online taxi driver na karaniwang naghihintay doon ay lumipat sa ibang kalsada. Samantala, pinahigpit ng pulisya ang pagbabantay at isinara ang lahat ng akses sa kusina. Tanging ang forensic team at mga investigador lamang ang pinapayagang pumasok. Isang reporter ng telebisyon ang nag-ulat ng live mula sa lugar. Ngunit biglang naputol ang kanyang broadcast matapos marinig ang malakas na tunog mula sa loob ng lugawan. Agad na nag-viral ang footage sa loob lamang ng ilang oras. Hanggang ngayon, ang tunay na natagpuan sa ilalim ng sahig ng kusina ng lugawan ay hindi pa opisyal na inaanunsyo. Ngunit patuloy na kumakalat ang mga tsismis mula sa mga rasyonal hanggang sa mga hindi kapanipaniwala. At ngayong gabi, sa gitna ng dilim ng Quezon City na tila mas tahimik kaysa karaniwan, mayroong bagong balita. May isa pang lugawan sa lugar ng San Juan na biglang nagsara ng walang dahilan. Kahit nakilala ang may-ari nito bilang malapit na kaibigan ng unang lugawan. Muling narinig ang sirena ng sasakyan ng pulisya ng gabing iyon, patungo sa parehong direksyon, sa lugawan ng ayon ay sentro ng takot ng mga residente ng Quezon City. Hindi pa nawawala ang misteryosong amoy, bagkus ay lalong lumalapot. Tila kumakalat mula sa isang lugawan patungo sa isa pa.
Nagdadala ng takot na hindi pa natatagpuan ang dulo. Lalong lumalim ang gabi sa Quezon City. Mahina ang ambon na dahan-dahang bumabasa sa aspaltong nagsisimula ng mabasag sa harap ng dating lugawan ni Aling Nena. Ang police line na inayos kaninang tanghali ay muling iwinagayway ng hangin. Ang ilaw ng kalsada sa tabi nito ay kumikislap na parang ayaw sindihan ang lugar ng matagal. Ang kapaligiran doon ay tila nagyelo. Mayroong nakatagong isang bagay na hindi pa tapos. Mula sa malayo, nakaparada ang sasakyan ng pulisya na may mahinang ilaw. Dalawang opisyal ang nagbabantay habang mahina ang kanilang pag-uusap. Mukha silang tensyonado, lalo na matapos ang kakaibang insidente na nangyari sa kanilang kasamahan ilang araw na ang nakakaraan. Kumalat ang balita. Ang isa sa mga miyembro ng forensic team na kasama sa pagbungkal ng sahig ng lugawan ay ginagamot ngayon sa ospital na walang malay. Sinabi ng doktor na malusog ang kanyang katawan, ngunit patuloy na nakabukas ng malaki ang kanyang mga mata, nakatingin ng walang laman na parang nakakakita ng isang hindi nakikitang bagay. Sumisigaw siya tuwing nakakarinig ng huni ng kawali, sabi ng isa sa mga nurse na may takot. Hindi alam kung ano ang kanyang nasaksihan sa loob ng lugawan na iyon, ngunit mula ng araw na iyon, walang sinumang opisyal ang nangahas na pumasok ng mag-isa. Samantala, nagsimulang umabot ang investigasyon sa supply chain ng pagkain sa Quezon City. Natuklasan ng pulisya na ang lugawan ni Aling Nena ay hindi lamang ang customer ng misteryosong supplier na iyon. Mayroon pang hindi bababa sa 8 lugawan na naitala na nakatanggap ng katulad na supply sa nakalipas na ilang buwan. Ngunit nang subukang bisitahin ng mga opisyal ang isa sa mga lugawan na matatagpuan sa San Juan, walang laman na ang lugar. Mahigpit na nakakandado ang pintuan, patay ang ilaw, at puno ng hindi regular na mga sulat kamay ang likurang dingding. Inamin ng kapitbahay na bigla ang nagsara ang lugawan 3 araw na ang nakakaraan. Umalis ang may-ari ng walang paalam, iniiwan lamang ang malansang amoy na hindi nawala kahit paulit-ulit na diniligan ng tubig. Sa ibang lugar, sa isang inuupahang bahay sa Tondo, Manila, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na talaan na pinaghihinalaang pag-aari ng isa sa mga supplier. Ang sulat kamay sa loob ay tila minadali at bahagyang nabura ng tubig. Ngunit ilang pangungusap ay nababasa pa rin ng malinaw, huwag itapon ang mga tira sa labas. Naamoy nila, sunugin o ilibing sa basang lupa. Ang salitang sila sa talaan ay nagpatulala sa mga investigador. Sino ang tinutukoy? Tao o isang bagay na iba? Ibinigay ang talaan sa forensic laboratory para suriin. Ngunit ang nilalaman ng pangungusap na iyon ay sapat na upang lalong magdulot ng pagkabahala sa publiko. Sa social media, kumalat ang recording ng boses na sinasabing nagmula sa gabing ni Raid ang lugawan. Sa recording na tumatagal ng 2 minuto, narinig ang huni ng kawali na sinundan ng mahinang sigaw ng isang babae. Wala pang ebidensya ng pagiging totoo ng recording na iyon. Ngunit ang video ay napanood na ng milyon-milyong beses at naging trending sa iba't ibang platform. Sa wakas, nagsagawa ng pribadong press conference ang INI. Ipinarating ng tagapagsalita ng NSERPO na nakatagpo sila ng matibay na ebidensya ng iligal na gawain na kinasasangkutan ng mga hindi karaniwang sangkap para sa pagkonsumo ng tao. Ngunit nang tanungin tungkol sa posibilidad ng mistisismo o mga bagay na hindi maipaliwanag sa siyentipikong paraan, maikli lang ang sagot ng tagapagsalita, nakatuon kami sa mga katotohanan na mapapatunayan. Sa kabila nito, sinabi ng isang internal na pinagmulan na ayaw magpabanggit ng pangalan na nakaranas ng kakaibang kaguluhan ang investigative team habang ginaganap ang proseso ng pagkuha ng ebidensya. Madalas na nasisira ang mga kagamitan sa pagkuha ng dokumento. Malabo ang mga larawan na kinukuha ng kamera kahit maliwanag ang kondisyon ng ilaw. Maging ang isa sa mga opisyal ay nagtala na ang oras sa kanyang relo ay bumalik ng 2 minuto. Habang tumatagal ang kasong ito, lalong dumarami ang mga anomalya na lumalabas. Inamin ng mga residente na naninirahan sa paligid ng lugar na ngayon ay madalas silang nakakarinig ng mga tunog na parang yabag sa hating gabi. Kahit na mahigpit na binabantayan ang lugar. Ilang beses nang nakita ang anino ng isang tao na nakatayo sa bintana ng lugawan kahit walang sinuman sa loob. Isang binata na nagbabantay ng coffee shop sa kabilang kalsada ang nagsalaysay na tuwing madaling araw, ang ilaw ng kusina ng lugawan na naputulan na ng kuryente ay minsan nagsisindi ng mag-isa sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nito, narinig ang tunog ng kutsara na nagbangga sa metal na plato na sinundan ng amoy ng pritong pagkain na bigla na lang lumabas.
Kahit naganap ng walang laman ang kusina. Sinubukan ng Department of Health na pakalmahin ang publiko sa paggigiit na ang lahat ng lugawan na konektado sa network na yon ay nasuri at pansamantalang isinara. Ngunit, hindi madaling nawala ang takot. Malaki ang ibinaba ng kita ng mga kainan sa Quezon City. Mas pinili ng maraming customer na magluto sa bahay kaysa kumain sa labas. Samantala, patuloy na sinusuri ng pulisya ang misteryosong figura na siyang pangunahing supplier ng sikretong sangkap na iyon. Mula sa data ng transaksyon, ang pangalan na lumabas ay Reyes. Ngunit matapos suriin, lumabas na peke ang pagkakakilanlan na iyon. Hindi na aktibo ang kanyang numero ng telepono at ang address niya ay patungo sa isang walang laman na bodega sa lugar ng Valenzuela. Ang mas kakaiba pa, sa loob ng bodega ay natagpuan ang malaking kaldero na mayroon pa ring maitim na likido. Nang suriin, ang likido ay naglalaman ng mga natirang taba at buto na mahirap tukuyin. Nabanggit ng forensic na ang ilang piraso ng buto sa loob nito ay may istrukturang katulad ng buto ng tao. Inamin ng mga opisyal na kasama sa pag-angat ng kaldero na biglang lumamig ang temperatura ng kanilang katawan na parang may bumabalot sa kanila. Ang isa sa kanila ay bumulong pa ng mahina. Sabi niya, nakarinig siya ng iyak mula sa loob ng likido bago inangat ang takip ng kaldero. Mula nang matuklasan niyon, nagsimulang hinala ng mga investigador na ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong lugawan. Mayroong network na gumagana ng tahimik, nagtatago ng isang bagay na maaaring matagal nang nangyayari nang walang sinumang nakakaalam. At nang gabing iyon, habang naghahanda ang pulisya na isara ang bodega, biglang lumabas ang isang itim na pusa mula sa dilim. Tinitigan ng hayop ng diretsyo ang malaking kaldero, naglabas ng mahinang tunog at pagkatapos ay tumakbo patungo sa silangan patungo sa lugar ng unang lugawan na ngayon ay tahimik at ipinagbabawal. Walang sinumang nangahas na habulin ito. Tanging ang tunog ng hangin ang natira, nagdadala ng mahinang bulong na parang yabag at huni ng mainit na mantika na muling narinig mula sa patay na kusina. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon sa Quezon City. Paminsan-minsan ay kumikislap ang kidlat sa kalangitan, nililiwanagan ang mga kalat na bahagi ng singboard na dating nakasulat na lugawan ni Aling Nena. Ngayon, ang mga letra ay isa-isang nahuhulog, nag-iwan ng malabong anino sa dingding. Ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng mahinang lansa na naamoy pa rin tuwing humihihip ang hangin mula sa kusina. Bandang 1:00 ng gabi, huminto ang dalawang sasakyan ng pulisya sa harap ng lugawan. Mula sa loob nito ay lumabas ang 5 tao na nakasuot ng pangkaraniwang damit. May dala silang malalaking flashlight, kamera, at ilang bag ng ebidensya. Ang isa sa kanila, isang batang investigador na nagngangalang Rico, ang inatasang mamuno sa karagdagang pagsisiyasat sa likurang bahagi ng lugawan, kung saan natagpuan ang ilang misteryosong plastic bag. Alam na ng lahat na nakakagulo ang kasong ito, ngunit kailangan pa rin nating makahanap ng malinaw na ebidensya, sabi ni Rico na may kalmadong tono kahit mukha ring tensyonado. Inutusan niya ang grupo na sindihan ang portable light. Ang puting ilaw ay tumama sa bahagi ng kusina na bitak-bitak at mamasa-masa. Naging maitim ang mga tile doon at sa ilang bahagi ay nakita ang bakas ng likido na hindi kailanman nawala kahit paulit-ulit ng diniligan ng disinfektante. Nang buksan ng isa sa mga opisyal ang lumang kabinet sa sulok ng kusina, narinig ang mahinang huni. Wala namang laman sa loob kundi ilang walang laman na bote ng toyo at maalikabok na plato. Ngunit sa likod ng tumpok na iyon, nakita ni Rico ang isang lumang basahan na nakakabit sa dingding. Dahan-dahan niya itong hinila. Sa likod ng basahan ay may maliit na butas na parang butas ng bentilasyon na mahigpit na natatakpan ng manipis na kahoy. Dahan-dahan lang, sabi niya. 2 opisyal pa ang tumulong sa pagbungkal ng kahoy gamit ang bara. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang natanggal ang kahoy. Mula sa loob ng butas, lumabas ang malamig na hangin kasama ang matapang na amoy ng bulok. Lahat ay agad na tinakpan ang kanilang ilong. Sa loob nito, natagpuan nila ang isang kalawangin na kahon na gawa sa metal na may katamtamang laki. Walang susi, tanging mga kawad lang ang nakapulupot ng ilang beses. Nang putulin ang kawad, dahan-dahang bumukas ang takip ng kahon na may mahabang huni. Sa loob nito ay mayroong isang bagay na nagpatigil sa buong silid. Isang luma na puting tela ang nakabalot sa isang bilog na bagay at sa ibabaw nito ay nakakabit ang isang piraso ng papel na may nakasulat na lumang letra ng baybayin. Matagal itong tinitigan ni Rico bago bumulong. Hindi lang ito kaso ng pagkain.
Dinala nila ang kahon palabas para suriin sa laboratorio. Ngunit ilang metro pa lang ang nalalakad, biglang nawalan ng malay ang isa sa mga opisyal. Namutla ang kanyang mukha, nanigas ang kanyang katawan. Sinubukan ni Rico na gisingin siya, ngunit mahina lamang itong bumulong-bulong na parang nagbibiro. Mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang mga salita na hindi nila naiintindihan. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw na narinig na parang may nagdarasal sa isang napakalumang wika. Nataranta ang lahat. Agad nilang tinawag ang ambulansya at itinigil ang inspeksyon ng gabing iyon. Bago umalis, isinara ni Rico ang kusina at inutusan na bantayan ang lugar ng 24 oras. Samantala, sa punong tanggapan ng Enserpo, lumabas na rin ang resulta ng unang laboratory test sa maitim na likido mula sa bodega sa Valenzuela. Ipinapakita ng ulat ang nilalaman ng biological na sangkap ng tao. Ngunit mayroong isang kakaibang bagay. Sa loob ng likido ay mayroong enzyme na karaniwang matatagpuan lamang sa mga hayop na kumakain ng laman. Tinawag ito ng mga forensic scientist na isang anomalya na hindi natural. Hindi ibinunyag sa publiko ang balitang iyon. Ngunit ilang oras matapos matanggap ang resulta, naiulat na nagbitiw ang isa sa mga opisyal ng laboratorio. Nagsulat siya ng maikling mensahe bago umalis. Ang amoy na iyon ay nasa kamay ko pa. Parang hindi pa tapos. Lumipas ang mga araw, ngunit lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa Quezon City. Nagsimulang mag-ulat ng kakaibang pangyayari ang mga residente na naninirahan sa loob ng 100 metro mula sa lugawan. Nanginginig ng mag-isa ang mga pinto ng bahay sa gabi. Narinig ang tunog ng kumukulong tubig mula sa kusina kahit patay ang kalan. Ilang tao pa ang nagsabing nakakita sila ng anino ng isang babaeng may mahabang buhok na dahan-dahang naglalakad sa bintana ng lugawan tuwing hating gabi. Isang ina na nagbabantay ng coffee shop sa tabi nito ang nagsabi na tuwing umuulan, naamoy niya ang amoy ng pritong tilapia mula sa lugawan. Kahit na matagal nang hindi gumagana ang lugar na yon. Ang amoy na yon ay lumabas saglit at pagkatapos ay nawala. Pero parang may nagpiprito talaga, sabi niya na nanginginig. Ang mga pulis na nagbabantay ay nagsimula ng makaramdam ng kaguluhan. Isang miyembro ng patrol ang nagsabi na madalas niyang naririnig ang tunog ng isang taong tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kusina. Ngunit nang itutok ang flashlight, wala namang tao doon. Mula noon, tuwing nagbabantay sila sa gabi, hindi na sila kailanman nag-iisa. Nagsimulang maghinala si Rico na namumuno sa investigasyon na ang kasong ito ay may kinalaman sa isang bagay na hindi lamang kriminal. Sinuri niya ang mga lumang talaan tungkol sa lugar ng lugawan. Mula sa mga archive ng lungsod, natuklasan na ang lupa na pinagtayuan ng lugawan ay dating lumang lugar ng sapa na ginagamit ng mga residente para sa pagtatapon ng bangkay ng hayop noong panahon ng kolonyal. Maging mayroong hindi opisyal na talaan mula 1,947 na nagsasaad na ilang bangkay ng biktima ng digmaan ang natagpuang nakalibing doon. Nagsimulang maging makatwiran ang lahat. Ang lansa, ang masamang panaginip ng mga opisyal, hanggang sa mga kakaibang tunog sa kusina. Maaaring hindi lang ito epekto ng psikolohiya, kundi mga natitirang bahagi ng isang bagay na naiwan sa lupa na yon. Kinabukasan ng gabi, bumalik ang forensic team upang kumuha ng karagdagang litrato sa lugar. Ngunit bandang 2 ng madaling araw, biglang naputol ang kanilang radio communication. Nawala ang signal, hindi gumana ang kamera at biglang namatay ang generator ng kuryente. 3 oras pagkatapos, dumating ang backup team at natagpuan ang lugar na walang laman. Walang sinuman, tanging ang flashlight na mahina pa ring nakasindi malapit sa kusina, nakatutok sa isang pool ng maitim na tubig. At sa gitna ng pool na iyon ay nakita ang bakas ng basa na yabag na hindi patungo sa labas, kundi patungo sa loob ng butas kung saan natagpuan ang metal na kahon noon. Walang palatandaan ng paglaban, walang ibang bakas ng yabag. Tanging ang mahinang amoy ng pritong pagkain na parang bagong luto ang nakabitin sa hangin. Mula ng gabing iyon, ang pangalan ng lugawan ni Aling Nena ay hindi na lamang isang ordinaryong lugawan. Nagbago ito upang maging isang madilim na kwento na kumakalat sa bawat bibig tungkol sa kusina na hindi kailanman ganap na namatay at ang sikretong sangkap na sinasabing hinahanap pa rin ng isang bagay na hindi pa tapos maningil. 3 araw matapos mawala ang huling forensic team, bumalot sa matinding takot ang Quezon City. Nilimitahan ang pagbabalita ng media. Isinara ng pulisya ang lahat ng akses sa paligid ng dating lugawan ni Aling Nena at pansamantalang inilipat ang mga residente sa paligid.
Ngunit ang pinilit na katahimikan ay hindi nakatago sa patuloy na lumalagong takot. Nang ika-4 na gabi, ilang residente na lihim pa ring naninirahan sa paligid ng lugar ang nagsabing nakakita sila ng pulang ilaw mula sa kusina ng lugawan. Ang ilaw ay dahan-dahang lumabas na parang baga ng apoy at pagkatapos ay namatay na lang. Pagkatapos nito, naging malamig ang hangin at ang matapang na amoy ng lansa ay muling bumalot sa hangin. Kahit na malakas ang buhos ng ulan na walang tigil. Ang Chief of Police ng Quezon City, Superintendent Morales, ay sa wakas ay bumaba mismo sa lugar. Dumating siya kasama ang isang espesyal na grupo na nakasuot ng kumpletong protective gear, dala ang mga recorder ng temperatura at chemical detection equipment. Isang layunin lang ang kanilang hinabol, hanapin ang mga natitirang bakas ng nawawalang grupo at tiyakin na walang ibang aktibidad ng tao doon. Pagpasok pa lang sa kusina, ang temperatura ng silid na noong una ay normal ay biglang bumaba hanggang sa mas mababa sa 12 degrees Celsius. Naging hamog ang salamin ng bintana at mula sa kisam ay may tumutulo na maitim na likido na naglalabas ng matapang na lansa. Inakala ng isa sa mga miyembro ng grupo na ang likido ay galing sa baradong drainage. Ngunit nang suriin, lumabas ang likido mula sa mga siwang ng kahoy na bubong. Si Rico, na itinalaga ng ayon bilang koordinator ng espesyal na investigasyon, ay nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa sahig kung saan natagpuan noon ang metal na kahon. Ang mga tile doon ay nagbabalat na ngayon at mula sa mga siwang nito ay lumabas ang manipis na usok na parang aso. Yumuko siya, nililiwanagan ng flashlight at natagpuan ang isang bagay na nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Isang piraso ng kuko ng tao ang nakakabit pa sa basa na lupa. Hindi sila nawawala, bulong niya ng mahina. Nandito sila. Agad na nagsagawa ng muling paghuhukay ang grupo. Matapos halos 2 oras na trabaho, natagpuan nila ang mga labi ng forensic uniform, ilang piraso ng kagamitan sa trabaho, at isang peres ng sapatos na bahagyang nakalibing. Ngunit ang nakapagpatakot sa lahat ay hindi ang mga bagay na yon, kundi ang nakaukit sa dingding ng ladrilyo malapit sa butas. Ang sulat mula sa maitim na putik na parang kinamot ng daliri, mainit. Huwag hayaan siyang magluto ulit. Ang pangungusap na iyon ay 3 linya lang, ngunit sapat na upang agad na bumalot sa katahimikan ang silid. Sinuri ni Rico ang dingding ng mas malapit at natagpuan ang bakas ng kamay na nakakabit sa ladrilyo. Hindi karaniwan ang laki nito, mas maliit kaysa sa kamay ng isang nasa hustong gulang, ngunit ang hugis ng mga daliri ay mahaba at nakabaluktot na parang kuko. Nang maghanda sila na isara ang lugar, biglang tumunog ang detektor ng temperatura. Sa screen ng monitor ay nakita ang isang hotspot na lumabas mula sa sulok ng kusina, eksakto sa lugar ng dating kalan. Dahan-dahang lumapit si Rico, nililiwanagan ng flashlight. Biglang bumula ang mantika sa kalawangin na kawali sa ibabaw ng kalan na nagsisipol na parang ginagamit. Ngunit walang gas, walang apoy. Mula sa loob ng kawali ay lumabas ang isang bagay na dahan-dahang gumagalaw. Kumukulo ang maitim na likido at pagkatapos ay namuo, bumubuo ng isang bagay na kahawig ng mukha ng tao. Ngunit walang mata. Tanging madilim na butas sa lugar na dapat ay mga mata. Narinig ang tunog na parang mabigat na paghinga. Pagkatapos, namatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, sumigaw ang lahat. Namatay ang communication equipment. Nabigo ang kamera na mag-record at tanging ang yabag ng nagmamadali ang narinig sa basa na sahig. Ilang minuto pagkatapos, muling nagsindi ang generator. Nakita ulit ang kusina. Ngunit nawala ang isang miyembro ng grupo. Tanging ang kanyang protective helmet ang natagpuan malapit sa likurang pinto na may tumutulo pang maitim na likido. Inutusan ng Chief of Police ang agarang paglikas. Ang buong lugar ay muling napalibutan at ganap na nilinis. Ngunit matapos lumabas ang grupo, may napansin ang isang tao na kakaiba. Ang kalawangin na kawali na dating nasa ibabaw ng kalan ay nawala na. Ang balita tungkol sa pagkawala ng pangalawang miyembro ng grupo ay nagpilit sa pamahalaang lungsod na magpadala ng pinagsamang grupo mula sa Manila, Department of Health, at mga forensic anthropologist. May dala silang mga kanggi na kagamitan at drone na may gas detector. Ipinakita ng paunang pag-aaral na ang lupa sa paligid ng kusina ay may mataas na nilalaman ng taba at protina na hindi natagpuan sa ibang lugar. Ang mas nakakatakot pa, sa lalim na 3 metro ay natagpuan ang bakas ng estrukturang buto na bumubuo ng bilog. Kahawig ng posisyon ng isang taong nakaupo ng nakasalampak na nakaharap sa gitna.
Sa gitnang punto ng pattern na yon ay may maliit na metal na lalagyan na bahagyang nasunog. Sa loob nito ay may natirang adobo at abo. Hinihinala ng mga forensic expert na ang lugar na iyon ay dating ginamit para sa mga lumang ritual na may kinalaman sa sakripisyo. Binabanggit ng kasaysayan ng Pilipinas na noong ika-18 siglo, ang lugar na iyon ay dating kilala bilang kusina ng kasunduan. Isang madilim na gawain kung saan ang isang tao ay nakikipagpalit ng tagumpay sa buhay ng tao na niluto at inihain tuwing kabilugan ng buwan. Nagsimula nang magkatugma ang lahat. Ang may-ari ng lugawan ni Aling Nena ay kilala na laging puno ng tao. Kahit na tahimik ang ibang lugawan. Maraming customer ang nagsabing iba ang lasa ng pagkain, masarap at hindi malansa. Ngunit walang sinumang nakakaalam kung saan nagmula ang mga sangkap na iyon. Habang naghahanda ang pulisya ng opisyal na ulat, muling napuno ng kakaiba ang gabi sa Quezon City. Sa paligid ng lugawan, muling naamoy ang amoy ng pritong tilapia tuwing 2 ng umaga. Ilang residente ang nagpatotoo na nakakita sila ng figura ng babae na nakasuot ng luma na barutsaya na naglalakad sa kahabaan ng Espana Boulevard na may dalang kawali sa kanyang kamay. Hindi nakikita ang kanyang mukha, tanging mahabang buhok lang ang tumatakip sa buong mukha. Sa parehong oras, nag-record ng isang bagay ang sensor ng CCTV sa pinakamalapit na police outpost. Sa footage na sinuri kinabukasan, nakita ang anino ng isang tao na nakatayo sa kusina ng lugawan na nakatalikod sa kamera. Tila may hinahalo sa ibabaw ng kawali at pagkatapos ay dahan-dahang lumingon. Ngunit ang kanyang mukha ay tanging madilim na butas lang na tulad ng nakita ni Rico ng gabing iyon. At nang subukang i-replay ng mga opisyal ang recording, otomatikong nabura ang lahat ng file. Ang natira ay isang pangungusap na lumabas sa screen ng monitor, hindi pa sapat ang init. Hindi pa siya busog. Matapos ang insidente na yon, ang buong lugar ay sarado na may sementadong pader na may taas na 2 metro. Tinawag ito ng pamahalaan na proyekto sa pagpapatag ng lupa para sa kaligtasan ng kapaligiran. Ngunit alam ng mga residente sa paligid na dahilan lang iyon. Dahil tuwing gabi, kahit matatag na ang pader, naamoy pa rin nila ang amoy ng mainit na mantika mula sa likod ng dingding. At minsan sa pagitan ng huni ng ulan na bumabagsak ay narinig ang boses ng babae mula sa lugar na iyon, mahina, ngunit matalim na parang may nag-aalok ng isang bagay, lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia, mainit pa. Pagkatapos ay muling naging tahimik. Tanging ang ambon ang patuloy na dahan-dahang bumabagsak sa kalawangin na bubong ng lata. Nang gabing iyon, diniligan ng mahinang ambon ang Quezon City. Hindi na gumagana ang lugawan ni Aling Nena. Ang kahoy na singboard na dating nakasulat na lugawan ni Aling Nena, adobong kangkong at pritong tilapia, ay napuno ng ayon ng police line at opisyal na selyo. Ang malansang amoy na dating tanda ng lugawan ay hindi na naamoy, napalitan ng amoy ng formalin at kemikal na natira mula sa proseso ng investigasyon. Ngunit ang kwento tungkol sa lugawan ay hindi pa ganap na nawala. Sa kalapit na barangay, patuloy pa rin itong pinag-uusapan ng mga residente tuwing gabi. Mayroong naniniwala na sinasadya ni Aling Nena na magdagdag ng sangkap upang tumagal ang kanyang ulam. Mayroon ding naniniwala na may iba pang mas madilim na bagay sa likod ng lahat ng ito. Mula sa huling resulta ng investigasyon, inihayag ng laboratorio ng Quezon City Health Department na ang sangkap na natagpuan sa adobong kangkong at mantika sa lugawan ay naglalaman ng preservative na hindi angkop para sa pagkonsumo ng tao. Karaniwan itong ginagamit para sa pagpreserba ng mga bangkay ng hayop. Natagpuan din ng pulisya ang isang maliit na talaan na naglalaman ng listahan ng mga misteryosong supplier mula sa labas ng lungsod. Ngunit hindi pa maaaring ilabas ang mga pangalan na iyon dahil nasa yugto pa ng pagpapalawak. Samantala, si Aling Nena na nakakulong ngayon sa Camp Karingal ay nanatiling tahimik. Tuwing tinatanong tungkol sa pinagmulan ng sangkap na iyon, yumuko lang siya at mahinang bumulong. Sinabi niya na hindi niya sinasadya na saktan ang sinuman. Sinunod lang niya ang lumang recipe na itinuro ng isang tao. Hindi pa matukoy ng mga investigador kung sino ang taong tinutukoy dahil madalas siyang tawagin ni Aling Nena ng malabong tawag na matanda mula sa night market. Mula sa interogasyon ng ilang nagtitinda sa paligid, lumabas na sa nakalipas na ilang buwan ay mayroong isang matandang lalaki na madalas dumating sa lugawan ni Aling Nena tuwing Biyernes ng gabi. Laging nakaupo siya sa sulok ng lugawan, umorder ng lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia ng walang kanin, at pagkatapos ay mag-iwan ng pera na mas marami kaysa sa presyo ng pagkain.
Walang sinumang nakakaalam kung sino siya. Ngunit matapos isara ang lugawan, hindi na nakita ang figura na iyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa barangay. Ang ilang residente ay naniniwala na ang pagsasara ng lugawan ay hindi lamang tungkol sa mapanganib na sangkap, kundi dahil din sa mayroong isang hindi nakikitang bagay na kasali. Ilang tao pa ang umamin na nakakarinig sila ng tunog ng pagbangga ng kawali at amoy ng adobong kangkong mula sa lugawan. Kahit nasarado na. Sa wakas, nagpadala ang inn ng karagdagang grupo upang tiyakin na walang aktibidad sa paligid ng lugar. Ngunit ang kakaiba, tuwing Biyernes ng gabi, ang ilaw sa loob ng lugawan na dapat ay patay ay biglang nakita na mahina ang pag-ilaw mula sa likod ng punit na plastik na kortina. Nang lapitan, laging namamatay ang ilaw na yon ng mag-isa. Hanggang ngayon, nananatili pa ring misteryo ang kaso ng lugawan ni Aling Nena. Hindi pa nagbibigay ng huling pahayag ang mga otoridad. Ngunit hinihikayat ang publiko na maging mas maingat sa pagpili ng lugar na kakainan at tiyakin ang kalinisan at pinagmulan ng mga sangkap na ginagamit. Samantala, ang maliit na lugawan sa gilid ng kalsada ay nanatiling tahimik, isang tahimik na saksi ng isang kwento na nagpapaalala na sa likod ng masarap na amoy at maanghang na sili ay maaaring nakatago ang hindi inaasahang mga sikreto. Kumikislap ang ilaw ng kalsada sa harap ng saradong lugawan. Sa mamasa-masang hangin, mahina ang narinig na tunog ng kutsara na nagbangga sa plato kasama ang mahinang bulong ng isang babae na parang may nag-aalok ng isang bagay. Lugaw na may adobong kangkong at pritong tilapia, mainit pa, Sir Maam. Pagkatapos ay muling naging tahimik. Tanging ang ambon ang patuloy na dahan-dahang bumabagsak sa kalawangin na bubong ng lata. Ang pagtuklas ng mapanganib na sangkap sa lugawan ni Aling Nena sa Quezon City ay isang mahalagang paalala sa kahalagahan ng mahigpit na pagbabantay sa kaligtasan ng pagkain sa antas ng komunidad. Bagaman patuloy pa ang investigasyon, nagdulot na ang kasong ito ng kaguluhan sa mga residente at nagpalawak ng pagbabantay. Patuloy na subaybayan ang susunod na development dito lamang sa channel na ito.